So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tumitindi po ngayon yung sagutan ni Sara Bobita Duterte at saka ni Yusek Claire Castro. Actually, nagbuka po talagang tanga dito si Sara Duterte, no? Isipin nyo mga kababayan, no? Tinawag po ni Sara Duterte na inutil itong si Claire Castro. Coming from Sara Duterte, yung word na inutil? So, para makuha natin yung point, no, ito pakita ko sa inyo. So, ito, galing tong Abante ata, no? Sabi dito, VP Sara walang bilib kay Castro bilang spokes, posibleng DOJ Secretary. Okay. So ngayon, hindi ko po talaga alam, no, kung bakit lumalabas po yung pangalan ni Yusek Claire Castro para maging DOJ Secretary. So, which is para sa akin, qualified naman po siya. Pero sabi naman po ni Yusek Claire, hindi naman daw po siya nag-apply. So mukhang malabo. Pero by the way, sige, sakayan natin yung katangahan ng mga DDS. So sabi dito, okay, walang believe si Vice President Bobita Tanga, di ba, Sara Duterte, kay Palace Press Secretary Atty. Claire Castro bilang nakapagsalita ng Pangulo at kung sakali ay bilang Department of Justice. O, di ba? So, sabi pa dito, wait. Okay, napansin ko naman kasi napansin naman natin, lahat na si BBM, hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin na pumipili siya base kung sino yung kaalyado nila at sumusunod sa kanila ani ni Duterte. So, babalikan natin yan mamaya, no? Basta yan na sinabi ni Sara. Okay. So, ang mas maganda dito, panoorin na lang po natin yung video. Okay. So, ito, tingnan nyo to. Sige, game. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya. So, hindi daw niya kilala si Claire Castro. Tanga talaga. Umabot. At hindi ko nagawa kung ano yung hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng... Ito boba rin talaga ito, no? Hindi niya raw alam kung ano daw yung nagawa ni Claire Castro sa kanyang pagiging abogada. Ayan ang pinapalabas si Sara. Mga streetwise, no? Ito. Si Sara Duterte po, no? Graduate po yan ng law. Oo. Tapos, ito hanapin natin para maganda. Ito galing tong Supreme Court. Itong listahan na to galing Supreme Court ito. So makikita ngayon natin dito, no, andyan po yung pangalan talaga ni Sara, na talagang abogado talaga siya. So Sara Zimmerman Duterte, siya po ay naging abogado noong May 12, 2026. Kalakayan natin para makita nyo. Yan. Sa San Juan. Address niya pa dito, San Juan. Akala ko ba taga Davao yan, pero taga San Juan. San Juan nakalagay dito. So, wait, pakita ko ulit. Yan, Sara Duterte yan, di ba? Sara Zimmerman Duterte yan. Kita nyo naman. So, ibig sabihin po, naging abogada si Sara Duterte 2006. So, ngayon, puntahan naman po natin ngayon yung profile ni Sara. So, makita ngayon natin dito, naging politician po siya 2007. Ay, no? Tama ba? Wait. 2000, kailan ba siya naging politician? Hanapin natin. Ito, tama nga. Vice Mayor. Ito, lakihan natin. Yan. So, naging Vice Mayor po si Sara Duterte, 2007. So, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi nakapag-practice si Sara. Hindi po siya nakapag-practice bilang lawyer. Kasi 2006, siya naging lawyer. And then, syempre, 2000, ilang buwan na lang mga kababayan, campaign period na. Di ba, nakuha yung point, di ba? May 2006, naging lawyer siya. So, campaign period niyan, October 2006. No? Tama ba? Tama. May, June, July, August, September, October. So, 5 buwan, campaign period na. Or, pasahan na po ng candidacy bilang Vice Mayor ng Davao. So, 5 buwan. So, makikita natin dito, no? 5 buwan lang po na bakante si Sara from pagiging abogada at pagiging vice mayor. So, ibig sabihin nun, hindi siya nakapag-practice.
Hindi po siya nakapag-practice ng lawyer. Eh si Claire Castro, mga kababayan, matagal na pong lawyer yan. Nakapag-practice po ng lawyer yan. Ngayon, kung sasabihin ni Sara no, na wala akong alam sa mga nagawa ni Claire Castro bilang lawyer, ikaw dapat yung tanungin namin. Abogada ka nga, pero hindi ka naman nakapag-practice. Actually, sa totoo lang, mga streetwise, yung ganyang attitude ni Sara, yung ganyang klaseng personality ni Sara, ito po yung mga taong walang mararating sa buhay eh. Tatay niya lang po talaga si Digong eh. Paano ba naman? Bobo, tanga. 'Di ba? Mahina ang common sense. 'Di ba mahina ang critical thinking. Oh, napaka-average po ni Sara kung tutuusin. Kaya lang naman naging vice presidente po yan kasi nga po tatay niya nga po si Digong. Ako sige, tuloy natin 'to. Sige, puro katangahan 'tong pinagagawa ni Sara. Sige. Okay, continue, sige. Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Napapansin ko naman kasi... So, ang lumalabas ba dito, ayaw ni Sara nung binabanatan sila ni Claire? Kasi, tandaan nyo, no? Tingnan nyo, ito, pansinin nyo lang to, no? Si Yusek Claire Castro po, mga kababayan, hindi po yun babanat na siya magsisimula. Ang palagi pong ginagawa ni Yusek Claire, sumasagot lang po siya na mahalong parang counter punch. O for example, di ba? O tatanungin si Yusek Claire. O sabi ni Sara Duterte ganito. Hindi totoo yun. Sila Sara nga ganito eh. Kumaka-counter lang po si Yusek Claire pero hindi po siya nauunang bumabanat. O sisihin nyo yung mga nagtatanong. Ba't gano'n? Sige, continue, sige. Na or napapansin naman natin lahat na si BBM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin na pumipili kung sino yung kaalyado nila at sumusunod sa kanila. Bobo rin talaga to, no? Alam namang mag-appoint ka ng hindi loyal sa inyo. Parang di naman politika. Parang di naman politician tong si Sara. Oh. Parang si Roque. Ganon din naman si Roque ah. Mas malupit pa nga si Roque eh. Si Roque kahit na maling-mali lang, nilulusot pa eh. So, by the way, mga babae, no, kung usaping inutil lang naman yung pag-uusapan natin, no, si Sara po yun. Kasi, ito yung gusto kong itanong sa mga bobong mga DDS eh. Wait, hanapin natin to. Ito yung gusto kong itanong talaga sa kanila na hanggang ngayon hindi po nila ito kayang sagutin na ano ba ang nagawa ni Sara bilang Deputy Secretary at bilang Vice Presidente. Kasi po, ang naalala ko lang po talagang nagawa ni Sara, puro katangahan lang po. Oh. So, di ba? Alam naman po natin to, di ba? Tingnan nyo to. Oh. COA only 192 of 6,300 classrooms constructed under Sara Duterte. O, tingnan nyo yung, alam nyo kung anong klaseng kababuyan at kagaguhan ito. 6,300 po yung target. Pero yung napagawa lang po ni Sara, 192 classroom. At ang malupit dito mga streetwise, may budget po. So, ibig sabihin nun, kapabayaan po yun. May budget ka pero hindi mo ginawa yung classroom, kapabayaan mo yun. O, wala ka nagawa. O may nagawa ka siya, ito, 192 classroom. Tapos, ano pa ba? Ito. Ito yung sinasabi ko kanina sa live stream ko eh. DepEd fails to remit 5 billion in teachers, other staff taxes, insurance payment. Kung nabalita ito, December 2023, si Sara pa yung DepEd Secretary nito. Kinaltasan yung mga teacher ng GSIS tsaka PhilHealth, hindi naman ni-remit. So inutil. Ito alam nyo to. Yan yung Ghost Project. Ghost Student. Ghost Student. Sa pa yan. Tapos, actually, ano pala siya? 65 million pala yun, no? So ngayon, syempre, dahil po dyan sa bagong... Ito yung sinasabi ko sa inyo eh.
Si Claire Castro po, hindi po siya unang tumitira. Pag tinatanong po siya, doon po siya sumasagot. O parang ito, di ba? Ang unang nagsalita, si Sara. Di ba? Yung video pinakita ko kanina. Ngayon, tatanungin ngayon si Yusek Claire. So, syempre, ang sagot niya ito. Tingnan nyo, oh. Siya about yung paniniwala niya, pananaw niya about your qualifications sakaling kayo yung italaga talaga bilang Justice Secretary kapalit ni Secretary Remulla. At ang sinabi niya doon, hindi niya kayo kilala, hindi ka naman magaling na tagapagsalita. Ano po masasabi ninyo doon, ma'am? Okay. Hindi niya ako... Ayan na, ganun lang palagi yung senaryo mga ka-streetwise. Tatanungin po si Yusek Claire, sasagot lang po si Yusek Claire. At ang nakakapagtaka dito, yung unang bumabanat palagi, kampo ng mga Duterte. Pag sinasagot sila, sila pa yung napipikon. Oh, ito, parang ito, tinyo. Lala. So, bakit siya nagsasalita against me? Oh, Hindi niya nga. Tagapagsalita. Ano po masasabi ninyo doon, ma'am? Okay. Hindi niya ako kilala. So, bakit siya nagsasalita against me? Kung hindi niya ako kilala, so dapat wala siyang sinasabi against me. Saka worried ba siya na kung ako man ang magiging SOJ? Diba? Ano ba kinakatakot niya? Bakit ganun yung paninira niya sa akin? And anyway, kung hindi siya naniniwala sa akin at ayaw niya ako magsalita, affected ba siya sa mga sinasabi ko? Diba? Ayun ba? Affected ba siya? Kaya kahit hindi niya ako kilala, parang ang dami niyang alam tungkol sa akin. Ano yun? Stalker? So, ikaw ba? Diba? Sumasagot lang siya. Yun nga na may counter punch. O ano, stalker? Ganun lang. Diyos ko naman to eh. Susunod na SOJ, Yusek? Hindi. Kaya wag siya mag-alala. Hindi ako nag-apply for the position. Ayan ha. So, ayan, malinaw. So, hindi daw nag-apply si Yusek Claire Castro bilang Secretary of Justice. No? So, yun mga babae, so kayo po, no? Anong masasabi niyo nga po dito sa sagutan nga po ni Sara at saka ni Claire? Di ba? Kasi pag sinabi mo kasing hindi ko alam yung ginawa mo bilang abogada at saka hindi ka magaling na hindi ka magaling na spokesperson, ang pinapalabas mo doon inutil sa trabaho. Eh ang lumalabas dito, no, si Sara po yung inutil dito kasi in the first place, hindi po siya nakapag-practice ng abogasya. O may ebidensya tayo, nagpakita ako. O, di ba? At siya rin po ay sobrang palpak po bilang Deputy Secretary. Actually, real talk yun eh. Totoo yun eh. Kaya di ko talaga makuha yung yung dahilan ng mga bobong mga DDS kung bakit gusto nila maging presidente si Sara. Hindi ko talaga tanga talaga itong mga to. No? So by the way, so kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito, no, sa sagutan nga po ni Claire at saka ni Sara Bubita. No? So yun, so pag-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yun, so thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.